karag, welcome back to my vlog. Isang maganda at maulan na umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga mga karag, mga maulan na mga ganap ngayon sa katatapos lang na Miss Eco International 2026 na kung saan na paminupusal destruction look agad ako for today's chismis dahil hindi ko ginaya yung kaganapan. Actually, hindi ako nanood. Dahil nakatulog ako na maaga. Pagkagising ko talaga sa budlat na akong mata, ay biglang hilamos ako tapos biglang napabihis ako sa aking minupusal. At yun nga, yung bumungad talaga sa akin is yung naging performance si Doc Gabby sa pa-evening gown na hindi ko kinaya. Nasyakit galore ako mga karag-karag. Sa sariling opinion ko lang, sa sariling pananaw at paniniwala ko lang, magkaiba-iba tayo. Magrespetuhan na lang tayo dito. Nagulat talaga ako. Napaisip ako nung lumabas si Doc Gabby. Ganon talaga yung reaction ko. Ha? Ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan puti? Akala ko talaga tissue paper. Yun talaga yung una kong naisip. Tapos napaano ako na explanation sa sarili ko. Sa sarili ko lang explanation. Ay baka ano yan, may ano ba, may value, may meaning ba yung pa-tissue sa ano bitaw sa paggawa ni Doc Gabby? Kasi Miss Eco pageant, ay baka nag-recycle para baka may meaning. Yun talaga yung biglang pumasok sa utak ko yung tissue paper. Design pala yun mga karag-karag yung puti. Na hindi naman bumagay doon sa evening gown na sinuot ni Doc Gabby. Ewan ko ba kung ano yung tema doon sa pa-evening gown. Wala talagang kamor-amor para sa akin. Base naman sa kanyang naging performance, wala jud kainom og tuba si Doc Gabby sa kanyang performance sa evening gown. Sayang ni mo tatong tubang bahal si Doc Gabby ba para maramdaman bitaw niyo yung init na ay eto na ilalaban ko talaga to. Kaso kulang talaga siya sa energy. Wala yung bitaw winning performance, wala akong nakikitang winning aura sa kanyang pa-evening gown mga karag-karag. Siguro is hindi talaga nakatagdahan na kay Doc Gabby ang Miss Eco International pageant. Yun yung magiging reaction ko. Kaya siguro hanggang top 10 lang tayo. Pero baka, base nga sa sariling version ko lang ng obserbasyon ko, baka biglang kinatay agad at hinulog agad si Doc Gabby sa Pacific Ocean para hindi makausad. At hindi makausad sa top 5 ba? Dahil once makausad si Doc Gabby sa top 5, lagot na. Lalamunin talaga ni Doc Gabby ang Pyramid of Egypt. Pag si Doc Gabby ang makasagot bitaw na mahirapan na ang Miss Eco International Organization na malusutan na hindi ipanalo si Doc Gabby once na makasagot sa Q&A portion. Kaya yung ginawa nila, hinulog na lang nila si Doc Gabby sa Pacific Ocean. Hanggang dyan lang kayo, Philippines muna. Langoy-langoy lang muna kayo dyan sa Pacific Ocean. Kasi siguro may nagustuhan na sila mga runner-ups na kandidata na ipapanalo sa taon na to dahil kailangan naman nilang ilako yung corona sa ibang bansa. Hindi na naman pwede na pins is pins, di ba? Na kasi nanalo na tayo last year. So, walang back-to-back na mangyayari. Dahil kung makasagot talaga si Doc Gabby, nako, hindi kakayanin ng Pyramid of Egypt ang buaya na mga taga-pins. Yun yung sa sariling opinion ko mga karag-karag. Pero so naghihinayang din ako talaga kay Doc Gabby mga karag-karag. Kahit sabihin pa natin marami siyang mga pa-awarding ceremony galore doon na natanggap sa Pyramid of Egypt. So yung tadhana niya is hanggang doon lang talaga. So, congratulations and thank you, Doc Gabby, sa pag-represent mo sa Pilipinas sa Pyramid of Egypt. So, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction nyo. Ano nga ba ang dahilan ng pagkatalo ni Doc Gabby at hindi tayo nakausad sa highest placement? Sa sarili ninyong version. Sa sarili ninyong pagkachismos at opinion dyan, comment down below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko Ragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga litis kaganapan at lit na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!